It's nothing short of a judicial legislation. Patay kayo dyan. Ay, wala na naman. Wala dito. Wala dito yung ano. Wala. Peke ito. Ito, mas peke talaga to. Malakas yung echo eh. Wala oh. Binago yung inamend ang konstitusyon sa pananaw ko. Okay, let me place this on record muna ha. So far, as of last night, I've seen snippets Wala eh. Kasi scripted to, no? Gumaganong-ganon eh. Wala, scripted to. No? Correct, AI to. the decision, I have not read it fully, but hinanap mo kagad yung mga punto na dating pinag-uusapan natin kasi. So yung mga sabi ko snippets so far. Oh, sino yun? Si Mima Alicia ba yun? Joke lang. Love you, Mima. Wait. Sino yun? Ulit ha? Hinanap mo kagad yung mga punto na dating pinag-uusapan natin kasi. So yung mga sabi ko snippets. Kala ko si Mima, hindi pala. Si Joey pala, Sorry. Kala ko si Harry Roque. Hindi ba ganyan din background? Ano nangyari sa akin? Ang nangyari, yung karpintero nag-electrician. Hindi, pwede pa yun eh. Pwede pa na ko. Habagay, hindi, good interpretation yan. Oo nga, yung karpintero nag-electrician. So far. Apparently, they did not directly correct in this decision some of the errors or the factual errors in the past decision. Hindi eh. Ang Korte Suprema, sige. Ayoko na, lalalim pa tayo dyan. Sige. Oy! Ma'am Teresita Urbano, is that you? Sana tanggalin niyang na mga justices na mga pro-Duterte. Oo nga, sipain na yan. Hindi nila binanggit dito eh, o hindi nila kinorek. So it stands therefore, yung mga factual errors na yun. And then, yun nga, binago eh. Binago nila parang nilang binago yung mode ng pag-i-impeach. Mas humirap na ngayon. Dati nga madali, sapagkat yan talaga, nilagay sa konstitusyon niya ng mga gumawa ng konstitusyon, lalo na yung option 3, na sinatawag nilang option 2, na 1/3 signatures lang, forward na kagad. Hindi ba dati nga, prayer lang, pinorward na eh. Di ba? Sapagkat meron ng 1/3 na nakapirme. Because, kaya nilagay yan para sa isang opisyal, impeachable officer, na hindi ginagawa ang trabaho niya o merong maling ginagawa sa trabaho niya o nakakaperwisyo sa bansa, nakakaperwisyo sa ginagawa niya para sa tao, ay pwedeng madaling alisin. Hindi pwedeng magtagal. Kaya nilagay yun na nga, lugi na nga, hindi mo pwedeng kasuhan yung mga yan eh. doon eh. Bakit natin pahihirapin ngayon? Katulad ng ginawa ngayon, at humihirap na. Talagang, kaya sabi ko, forgive me, but I think impeachment now is an impossible dream. That's one, no? So sabi ko nga, mga snippets pa lang yung nakita ko. Number 2, gusto kong bigyan ng linaw, My position and my comments have nothing to do with personalities. It has nothing to do with Vice President Sara. It is the principle. It is the principle of ang legislation ay sa Congress, hindi sa Supreme Court. Gusto natin baguhin ang konstitusyon, let's use a constitutional convention or a constituent assembly. Hindi ay Supreme Court election. Yun nga, Constitutional Assembly. Ay kayo dyan. Personalidad dito whether it's the impeachment of the filed impeachment for President Marcos or Vice President Duterte, it's nothing to do with that. Even if somebody files an impeachment to any of the members of the Supreme Court, walang kinalaman yung aking punto dito. Hindi na magagamit eh. Ang hirap na eh. Tingnan yung isang napansin ko. Magaling na talaga ngayon si no? Talagang age. May maturity date talaga.
Kaya yung naniniwala tayo dyan, life begins at 40. Marami kang mga talinong Di ba parang tinanggal nila talaga yung option 3. Ngayon na sinasabi, kailangan pirmado lahat at binasa at alam ng mga at nabasa at naintindihan ng mga congressman ang kanilang articles of impeachment. hinubog ng karanasan. Alam naman natin na pagka ganun, isa lang ang magsabi na hindi, ayoko basahin eh. Wala akong panahon bumasa. Hindi ako pumapasok eh. Hindi mo lang pinigil no, dinelay mo. Hindi mo lang dinelay, pinigil mo na talaga ang impeachment pagka ganyan. Oo. I have read some of the comments of the legal luminaries. Talagang wow, ibang klase to. In other words, ako bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. What we can do is meet with them. I mean, Congress, House of Representatives. Okay. Usapan namin yan. Kasi ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin yung konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, ano? So, yun yung konteksto ni SP. Di ba? Napapangitan na siya dun sa parang, yun nga eh. Una, nag-legislate yung Supreme Court, which is hindi naman dapat. Pangalawa, ano yung consequences nung ginawang or dinagdag na bagong rules? Pagkatapos marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na ito para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sila. Wala nang check and balance dun sa loob. Kaya lang, baka para mga yan, no? Wala no? Kaya ako talaga, hindi nyo pwedeng sabihin na bopol si Digong eh. Yung huling galaw ni Digong bago siya umalis, matindi. Magaling yung pagkarga niya ng mga lahat eh. Magaling kang kupal ka. Sinabi na ganito, kaya ako bumoto, explanation, wala man lang eh. So nakakapagtaka eh, baka nga it will take years, mga retirement, bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon. Kung hindi nila ako, ayoko ng CONCON, ayoko ng Constituent Assembly, pero Sino yun? Ba't ganun? Ano ba to? Si Kamote analysis ba to? Ba't biglang nandiyan si Kamote? ako, ayoko ng CONCON, ayoko ng Constituent Assembly, pero pag gaganyan ang usapan, payag na ako. Yun lang din naman pala yun, no?